Ang title ko nga sana mga kababayan, start na tayo, no? Lumuha ka aking bayan, para kay Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sabi ko, hindi na lang kasi baka sabihin nila, OA si ka Eric, no? Ang lumuha ka aking bayan ay isang tula na isinulat po noon ng, although komunista siya dati, but I don't know kung hardcore, si Amado Hernandez. Manunulat, naging Communist Party member, not the CPP of Joe Masison, but the PKP, Partido Komunista ng Pilipinas. Ang title ng kanyang tula ay Lumuha Ka Aking Bayan. At ito po ay malungkot na tula sapagkat it is addressed to the people. Nung panahon nila, World War II, nagsulat siya kung paano nakita niya ang pighati at ang mga pagdadalamhati at paghihirap ng mamamayang Pilipino sa kamay ng mga mananakop na Hapones at sa mga lokal na mga kasabwat nila. Ayun, maganda po yun, no? At ang iyong mga luha ay parang aserong lalagot sa mga tanikala. Ayun, mga ganun ang mga line ni Amado Hernandez. I don't know kung asawa ni Amado Hernandez si Atang Dilarama. Sikat na actress ito, parang alam ko, naging mag-asawa sila ni Atang Dilarama. Kasi bago si Joe Masison po, may PKP noon 1937 na itayo, November 7, dyan sa may Obrero, Tondo. Partido Komunista ng Pilipinas. Sina Amado Hernandez po, sina Crisanto Evangelista, yan mga member yan. At nung mag-World War II, nag-alliance po yan sa American forces dahil may alliance noon ang Soviet Union at China. Sila Mao Zedong at ang China laban sa Hapon at Alemanya sa kina Hitler. Okay. Puntahan natin muna ito si Tatay Digong. Sinabi ko lang po yun dahil I was thinking na ang title ng ating episode sa live ngayon ay Lumuha Ka Aking Bayan, para kay Rodrigo Duterte. Malungkot, ano? Nobody is perfect. Even Rodrigo Duterte, as a president, as a person, he was not perfect. Pero malaki po ang kanyang naiambag sa pangkabuang direksyon na maipakita na pwede palang gawin ang mabuting pamamahala at ang strong rule of law at ang decisibong political leadership na ipagtatanggol ang mga mamamayan. At kung ako man po ang tatanungin ninyo, may mga inosente sigurong namatay o nadamay sa war against drugs ni Pangulong Duterte. It cannot be denied. Like, may mga ilang nakulong na pulis, hindi naman niya yun ipinag-utos. Pero by and large, sa pangkabuuan, malaki ang naitulong ng war on drugs. Siguro I would rather rate it 85-15. But to be fair, 85% maayos, 15% may problema. Fair enough, di ba? Kasi ang rating po, kung ang isang bagay ay tama o mali ang isang desisyon, oy, thank you Manang Binang sa iyong kabutihang loob at nagpa-heart ako sa iyong pagpapakulay. Ma'am Amy, good afternoon. Nandyan si Ma'am Sinaida sa Facebook, kapatid mo, ang kambal sa Vienna. Ma'am Amy and si Ma'am Linda. Ako, personal ko tong rating. Ay, thank you, Amik TV45, you're there, brother. Salamat, brother, sa panonood at pakikinig at pagpapakulay. Amik45 ay dati pong kasama ko ito at lumaban din ito laban sa CPP, NPA, NDF from Negros ito. I think he is now in United Kingdom or London. Hello, brother Amik. Grace Inday Bailon and Jamal Pundavilla from Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. I would rate, ako niya, do not get me wrong, but this is my personal view. I would give it 85-15%. 85% good, maayos, the best, at kailangan ang war against drugs at nakatulong. May 15% akong ibibigay, mga dapat ayusin. Hindi iniutos ni Pangulong Duterte, subalit nagkaroon po ng mga kalabisan, abuses, or excesses that even the former president himself recognized. Halimbawa, yung dinukot ang Koreano na si Jae Ek Ju sa Central Luzon sa Pampanga,
dinala nila dyan sa loob ng Camp Crame at sinakal nila sa gilid lang ng residence ni Bato de la Rosa when he was the chief PNP, na lumuhod siya at umiyak sa Senado dahil sa kahihiyang nangyari that gave Duterte or former President Duterte at least mga isang buwan mahigit na hindi niya pinasama ang PNP sa Oplan Tokhang, no? Nangyari talaga 'yon eh. At kaya nga may mga nakulong na mga pulis, mga colonel pang involved. Tao lang po ang nagpapatupad noon, hindi naman robot eh. Even ang robot pag naka-program yan, sometimes nagkakaroon yan ng tinatawag na systems failure o nagkakaroon siya ng mga glitches, technical glitches. But it is not intentional. Kahit po mga pakikipagdigma, no? Ang tawag dyan ng Estados Unidos sa modernong panahon ng digmaan, collateral damage. As long as ang collateral damage will not exceed 10% of the total output ng isang project, that is still tolerable. So, para sa akin po, by and large, sa kabuuan, tagumpay, kailangan at nararapat na tapapanahon ang ganong klase ng war against drugs. But kailangan lang po yon na kinisin at ingatan ang ilang mga loopholes, yung mga butas na pwedeng mag-abuso ang otoridad kapag ipinatupad po yon. Ano? At sa tingin ko, marami po ang tumino. No? In my family alone, my sister, yung brother-in-law ko, yung mga kapitbahay ko, lahat po sila tumino at nagbagong buhay. Not because sila ay sinaktan o sila ay tinutukan ng baril, but because of the impact of the certainty of damage or death kung ikaw ay magpapatuloy sa droga, sa pagbebenta o paggamit ng droga. Marami po ang nakinabang dyan. No? Una, ang mga malalaking drug lords sa aking area sa Iloilo. Nandun po malalaking drug lords. No? Very controversial yung Iloilo City. No? Dalawang drug lords dyan. At puro ko kilala yun. Ang isa nga, nakakasama ko dati yon nung ako po ay gumagawa ng infiltration project sa kanyang area. I'm talking about Milvin Odicta, si Dragon, tsaka si Prebendido, si Buang. Kilala ko po mga ito. No, hindi ko na yan i-detalye. No? Kaya nga napasama ang pangalan ni Ka Eric sa listahan noon ni Rodrigo Duterte dahil naging operatiba ako hiding behind kay Jed Mabilog bilang mayor siya noon. No? Hindi ko na i-detalye yan kasi mga sensitive matters yan. But it was Rodrigo Duterte who confronted the problem na tinatawag, he took the bull by its horn. Wala nang patumpik-tumpik, head-on, patay si Odicta, patay si Prebendido. Mga notorious po ito ng mga personalities sa area po sa Visayas. No? And of course, mga pulis na tiwali. Ang isa nga dyan, dating PDEA director sa region ko. Hindi ko nasasabihin ng pangalan, magkanong monthly na tinatanggap. Ngayon po ay nakabalik sa gobyerno ni Marcos Jr. Nakita ko na po at I think nandyan pa rin siya. At ang kanyang opisina, hindi na PDEA pero undersecretary siya. Noemi Cascolan, Hans Jia. Oy, nandyan kayo nakikinig ha. Mag-chismis muna si Ka Eric, hindi to chismis, actual ito talaga. Grabe po ang impact ng first 1 year, ang unang taon talaga ni Rodrigo Duterte. No? In fact, I was rescued in the area sapagkat baka pati ako madamay sa pagputok ng digmaan kontra droga. At ako po ay tinulungan ng security sector na tinutulungan ko rin. No? Kasi ang mundo ko talaga intelligence. So I was extracted from the area at that time na pinatay na si Milvin Sibuit Odicta. Okay? Malalalim po ito ng mga drug lords at malalaking drug lords. Pumapatay talaga sila. And I know everything sa loob po ng 2 taon kaya kong i-drawing na ang buong drug matrix ng Iloilo City at Iloilo Province. Pati po sino mga tiwaling police na involved from the regional, provincial, city, drug enforcement, lahat po. Kaya kong i-drawing yung matrix na yan at sino mga politiko ang tumatanggap. Huwag nyo na akong tanungin kung tumatanggap si Mayor Jed Mabilog noon. Secret. Mga kababayan. So, it was only Rodrigo Duterte who had the balls.
siya lang po yung may bayag, sorry for the word pero yun talaga, siya lang po yung may paninindigan na talagang hinarap niyang problema. At kaya nga maraming hindi nakakaintindi sa kanya, no? Hindi na makabalik sa Pinas ang animal. Oy, may animal dito, no? Tanggalin muna natin. Gago to, no? Tarantado, nakalusot. Wala kasi akong admin, ano? Tanggalin natin siya kasi gago to, no? Animal daw si Digong. Ikaw ang animal pag nakilala kita. Pasalamat ka, no? Yun, deleted na siya, no? Message deleted back. Wala kasi akong admin. So may pumapasok na mga zombie, bastos, no? Animal ang tawag niya kay Tatay Digong, no? I am not a fan of Rodrigo Duterte, but I believe in his principles. Hindi naman lahat, pero siguro kung prinsipyo sa pamumuno kontra korupsyon, kontra terorismo, kontra droga, kontra kriminalidad, kontra sindikato, mas gustuhin ko po na magkaroon ng isang Rodrigo Duterte. Okay? Buwisit talaga tong si Argot Bing. Kwanto yung mga remove. Wala kasi akong admin. Dapat pag nag-live ako, may admin para hindi ako nadidistract ng mga yan, no? Tinatawag niyo si Pangulong Duterte na ito pa, nandito pang tarantado. Na ano ko na to, na time out na to, Okay? Confirm. Duterte. Sabi ni pag nag-live ka, madami ang troll, kaya kuha ka ng isang ungay. But I have to pay him or I pay her. Hindi pa enough ang kinikita ng channel natin bumabalik siya, no? Bakit siya bumabalik? Tinanggal ko naman siya. Wait lang mga kababayan, may sa Facebook may mga troll din diyan ayun. Okay, sorry at nadidistract tayo, no? Hindi ko alam kung paano to tanggalin. I'm not so technical, mga kababayan. Madidistract ka talaga, yun lang ang purpose niya. Kasi ipa-flood niya ng mga kagaguhan o katarantaduhan. So yung mga matitinong mga viewers, maapektado talaga, no? Bakit bumabalik siya? I do not know how to remove him, no? Kita mo na ang katarantado niya. Remove, how to hide user, put user. Baka na-override niya ako, no? Kasi bumabalik siya, no? Baka na-override niya. Ano kaya sa tingin nyo? Na-override niya ako. Kahit na i-remove ko siya, bumabalik siya, no? Pero pina-flood niya kasi Ma'am Narina Marin, Pina-flood niya yung buong chat. Kawawa yung iba, no? Block mo. Nire-remove ko. Bumabalik siya. Hindi ko alam paano mag-block, no? Wala na ba siya? Nandyan pa. Wala na siya yata. Okay, sorry I'm sorry. Ayaw ko siyang murahin kasi it's not worth, no? Pero yun lang ang problema ko, ay bumabalik siya. Na-override ba niya ako? Sorry bumabalik po itong tarantadong si Ardo Bingot, no? Paano ko kaya yan gagawin na i-block siya? I don't know how to do that. But anyway, kita mo nakuha niyang time natin. Ni-remove ko naman siya Okay? And then nag-ano na ko sa kanya baka na-i-override niya ako. Kasi nagbabalik pa rin ang mga kuha niya, no? Ang kanyang mga ginagawa sa atin. Ayan, okay? Okay, kita mo. Anyway, pabayaan na natin siya kasi otherwise we will waste time, mga kababayan. Let's proceed, ano? Kayo na lang bahala kasi pina-flood niya ng bumabalik pa rin yung kanyang mga comments, no? Sana kung mayroon dyan na makakatulong sa akin paano to gagawin, last na, no? I-add ko siguro as moderator, pwede yan, ano? Sino bang marunong sa inyo dyan para ito ay tanggalin? Hindi ko siya alam kung paano ko siya tanggalin. Okay? Wait lang. Kita mo na, distract tayo.
Okay, let's start. Ay, nako, gawin mo ako moderator. Sige, yan, si Amik. Gawin ko siya moderator. Yeah, wait lang, Amik, ha. Wait lang, Amik. Gawin kita moderator. Wait lang, kasi na-distract tuloy tayo. Pina-flood niya. How can I make you as moderator? Ayan, si Amik. Add as moderator. Ayan. Can review and remove chat messages and hide or use. Okay. Standard moderator. Okay, save. Okay, ayan na si Amik. Okay. Amik, ikaw na bahala dyan, ha. I-remove mo siya. I hope you can do it now. Kasi I already added you as moderator. Ayan. Mga kababayan, let's proceed. I'm sorry. Ayan pong epekto pag may troll. Kasi tinanggal ko siya dahil inuubos niya tag 20 na mga messages na sabi niyang hindi na makakauwi ang animal ang animal sa Pilipinas, no. Tapos nako, Eric, naka-block. Okay, sige. Basta kayo bahala, o bumabalik siya. Anyway, mga kababayan, may mga trolls kasi gusto kanilang i-distract, gusto kanilang magmura, gusto nilang magbastos ka, gusto nilang mawala ka sa iyong focus. But anyway, let's proceed. Sayang yung oras. Sabi ko nga, the man may not be perfect. Rodrigo Duterte as a president may not be perfect, pero ang kanyang ginawa para sa bansa, sa ating buong mamamayan, ay malaki po ang naging epekto. Mataas po ang pagrespeto ng taong bayan at pagmamahal sa kanya dahil po sa kanyang mga ginawang mabuting pamamahala, decisibong desisyon, malakas ang loob, may paninindigan, at alam mo po na hindi man perpekto ang mga pangungurakot, may dumidiskarte, pero yung degree at yung antas at lawak ng mga korupsyon talagang bumaba sa panahon ni Rodrigo Duterte. Kaya nga nang tinanong itong mag-asawang Diskaya, nung si Senator Marcoleta pa ang nasa Senate Blue Ribbon Committee, bakit ang mga revelations mo ninyo sa inyong affidavit ay puro mga panahon lang ng kasalukuyang administrasyon. Ang sagot po ng mag-asawa na Diskaya, sabi niya wala naman pong humihingi kasi nung panahon ng former president, ng former administration. Ayun. Nagbumabalik pa rin siya, no? Kaya niyang balikan kahit na anong gawin ninyo, bumabalik siya, no? I do not know, baka marunong to sa keyboard kasi bumabalik siya. Hindi na kayo makapag-comment, no? Sila na lang ang D-sick, no? Pina-flood nila. Please, wag lang tayo ma-flood to give other comment a space. Oo nga, Amik, yun ang problema ko. Baka sabihan na rin din si Tibam, no? At iba pa. Kasi puro na troll po ang nandito. At I think pati ito, ang iba, i-remove mo na rin, Amik, no? Pati yung nagpa-flood ng Duterte. Para maka-comment po ng maayos yung iba. Hindi yan ma-block kung hindi kayo moderator. Sa inyo lang yan naka-block, pero sa channel ni Ka Eric, hindi yan naka-block unless moderator ka. Ay, designated ko po si Amik as moderator. Okay? Yung mga nagpa-flood ng Duterte, i-remove mo na rin muna. Kasi hindi na makapag-comment na wala na mga comments. 9 ang account niya, Ka Eric. O, Siyam? Na-report ko na grabe, ha? Sabi ni Beatrice Prudente, Siyam ang account niya, Ka Eric. So talagang tinutukan tayo. Mga kababayan, tinutukan. sa Facebook, hindi ko rin alam paano gawin. Hacker po yan. Yun sabi ni Miche Cornelio. Hacker yan, Ka Eric. Wala ka magawa dyan. Pakawala yan ng mga adik at butod. Merdan Sato is watching. Hacker daw yan, brother Amik. No? Si Ardot. Kasi kaya niyang i-override, no? Ang ating mga chat, no? At ang ating mga pag-block. Sabi ni Miche Cornelio, hacker yan, Ka Eric. Kaya niya ang hindi ako troll, idol, kasama kita sa Maisog, Toronto. Yeah, Alan North America. Hindi po ikaw ang nire-refer ko. Dito po yung sa kabila. sa YouTube. Grabe, ang dami yan. Diyan pa rin siya. Kahit anong i-block sa kanya, tuloy-tuloy siya. So, nasisira niya ang... kayo na bahala, makinig kayo sa akin. Si Amik 45 na ang bahala dyan sa kanya. Gawin mo kaming moderator. O, Ma'am Linda, ginawa ko na po si Amik, then I add kita as moderator. Okay? Managing moderator. Okay, go ahead, Ma'am Linda. Ayan.
Matindi po. Proceed na po. Matindi po ang atake sa atin ngayon. So, first time ko ito ma-experience na pasukan ako ng troll na hindi kayang pigilan. No? Sige pa rin. Pina-flood niya lahat. No? Sige. Ibig sabihin po, targeted itong account natin. Kaya nga, sinasabihan na po ako na mag-create ng another account kasi baka ito ay hack o sirain o i-report sa YouTube. Mawawala po lahat ng ating pinaghirapan. So, they're telling me na ang ating video, ang ating mga live ay ilipat ko na rin pagkatapos natin sa isa pang account. I'll try to do that, no? Kasi tinitira na siya. First time ko ito makakita na tinitira na tayo ngayon. Ibig sabihin po, may mga computer expert na pumasok na. Kasi hindi na to ordinary, no? Hindi na kaya ni Amic, no? Na ma-block. Tuloy-tuloy siya. Siguro puntahan nyo ang kanyang account, no? Para siya ay mawala, no? Hindi na makapasok eh. Good evening ka Eric, katatapos lang yan ng singhot. O ngay, nawawala tuloy. Ang purpose na lang naman magsabotahe sa atin eh. But anyway, magkonsulta na lang kayo sa Amic, no? Ma'am Linda, how to do that. Glenn, magpa-blue badge ka Kuya Eric. What is that, Glenn? Bull. Ano po ang blue badge? Tama po ka Eric, talagang tinutukan tayo ngayon. Grabe oh, mga kababayan, wait lang ha. Tuloy-tuloy po siya, no? Nakikita ko. Siya lang talaga ang nagpa-flood. Ang kanyang sinasabi, isa lang, hey, hindi na makabalik ang animal sa Pilipinas. Tapos sige, pasok ng pasok. No? Anyway, let's proceed. Si Pangulong Duterte po ay pinadukot, kinidnap po siya, at dahil po dyan ay nagkaroon ng malaking issue hinggil sa kanyang detention. Unahin ko lang po ang major point. No? Ang sabi ng ICC, ng pre-trial chamber 1, hindi daw pwedeng i-release si Pangulong Duterte dahil bagamat siya ay matanda na, mayroon siyang reklamo tungkol sa kanyang cognitive impairment. Hindi na niya ma-recall ang ilang mga events at ilang mga pangyayari. Subalit, ay diretso lang kay Eric, pabayin na lang, oo, iiyak. Kay ko, iiyak na. Mag-blue badge. Yun din, Evelyn Berena, hindi ko alam ang blue badge. I'll ask about it, kung paano ko i-blue badge, magpapaturo ako. Blue badge para di po kayo pasukan ng scammers. Okay, sa YouTube siguro yan i-request, no? I'll request about that. Okay? Balik pa rin siya, grabe, oh. Magbayad ka niyan monthly kay Meta. Kay Meta is Facebook. Hindi ko alam sa YouTube kung blue badge din ang tawag, no? Bayaran ng bangag yan. Grabe, pina-flood talaga niya. Anyway, ang sabi po ng ICC pre-trial chamber, hindi ko nabasahin mga ano nyo, hindi ko nabasahin ang chat nyo. Sayang kasi pag tumingin ako doon, madistract ako. Ang sabi ng pre-trial chamber, mga kababayan, hindi daw pwede i-release o i-consider ang request or petition for interim release ni Pangulong Duterte on the ground na mayroon siyang iniinda na tinatawag na cognitive impairment dahil hindi daw ito ma-establish. And besides, pwede naman daw ito gamutin o harapin sa loob ng detention para masiguro na hindi siya tumakas sa trial o umalis at huwag magpakita sa trial. Yun ang sabi ng ICC. So maglalagay daw ng nurse 24/7, naka-shifting, may rotation, at saka may neuropsychiatric doctor na titingin kay Pangulong Duterte. So pwedeng daw gawin yan sa loob mismo ng detention facility. Pero ito po ang tanong, mga kababayan. There is a provision in the Rome Statute na pinapayagan po ang isang akusado na hindi naman kailangan mag-attend kaagad ng trial sapagkat ito po ay nasa karapatan niya, lalo pa kung siya po ay hindi na flight risk. Hindi na siya makakapagtago, hindi na siya makatakas. There is an apparent evaluation of capacity na hindi na talaga makakatakas, hindi na nga halos makatakbo yan si Pangulong Duterte. At sabi ng ICC pre-trial chamber, hindi, mayor pa siya eh. Ang anak niya mayor, ang anak niya vice president. So alam natin po na may bias na
ang ICC judges laban kay Pangulong Duterte. Lalo na si Pangulong Duterte po ay Asian. Ang mga judges na nakaupo po dyan ay halos Europeans, mga kababayan. Huwag nyo nang basahin mga troll na bayaran. Hindi ko na tinitingnan. Naawa lang ako sa mga matitino nating mga viewers at subscriber dahil hindi na sila makapag-comment. Kawawa. But anyway, we can proceed, no? I'll try to ask na lang later paano ko yan mawala, no? First time nating pinasukan ang ganyan, no? Siguro, pero pag mag-upload ako, wala na siya magagawa kasi hindi na ako nagla-live eh. Hindi na siya makapasok doon, comment na lang siya. Go lang ka, Eric, wag nang pansinin, lakas ng amats, no? O sige lang, pabayaan na natin yan. Pangalawa, ito pong binabanggit ng ICC. Sabi nila, kinokontra daw ni Pangulong Duterte ang custody and authority of the ICC dahil yun daw ang binabanggit ng kanyang mga pamilya, including si Vice President Sara Duterte, in the public speeches na ginagawa nila doon po sa Hague, Netherlands, no, mga kababayan. So, sabi ng ICC, kung ganon pala na hindi nyo kinikilala ang authority ng ICC, edi may rason kami na hindi ka i-release. Sapagkat sinasabi mo na ng iyong anak, ng iyong pamilya, ng mga supporters mo na kinidnap ka. Kaya, para sa amin, mas the more na ikaw ay custody kahit na ganyan ang edad mo. Sapagkat kailangang i-impose ang authority ng ICC. Wow, ayos ah. Pero alam natin na ang ICC, bias talaga ito. Kaya nga ang sabi ni US President Donald Trump, hindi niya ito kinikilala at kung pumasok sa Amerika ang ICC judges at mga prosecutors, ipapahuli niya sa ICE, sa Immigration and Security Authority at ipapatapon. At pinapakansila na niya ang lahat ng mga bank transactions, financial transactions sa Amerika. At mayroon pang tinatawag na the US Hague Invasion Act na kapag ang anumang agency of government ng Amerika at mga opisyal nila, pati mga sundalo nila na ginalaw o pinakialaman ng ICC ay i-rescue nila sa loob ng ICC compound. Ayun. So, pero wala tayong ganong kapasidad, kaya nga dapat mayroon tayong Sovereign Protection of Sovereignty Act. No? Dapat ang ating bansa ay hindi po pinapakialaman ng mga elemento at mga entities na hindi po allowed at wala silang legal jurisdiction sa atin. Sapagkat simula po nang tayo ay tumiwalag na at tayo ay pinutol na natin ang ating ugnayan sa ICC, ang ICC po ay bogus na. Hindi na po siya dapat nag-exercise at makapag-exercise ng jurisdiction over sa atin, mga kababayan. Pero nangyari pa rin po dahil ang nagpadukot mismo at nagpakidnap kay Pangulong Duterte, si Marcos Jr. Ayun, klaro tayo dyan. Balikan ko lang muna ang argumento at batayan ng ICC Pre-Trial Chamber 1. Sabi nila hindi pwedeng i-release si Pangulong Duterte sapagkat hindi establish na siya ay hindi pwedeng gamutin o hindi pwedeng bigyan ng medical attention and support while in detention kung may reklamo siya tungkol sa kanyang tinatawag na cognitive impairment o anumang karamdaman na hindi life-threatening. It can be addressed while in detention. So, no need na i-release siya. Yun ang binabanggit ng ICC Pre-Trial Chamber Judges. Number 2, sabi nila, si Pangulong Duterte daw ay mayroon pang influence sapagkat na-elect ito as mayor. Anak niya ngayon mayor din doon at ang kanyang anak vice president. So, they are still in politics and they have still access to power. Hindi nila alam na ginigipit din at dinudurog ang buong Duterte family at buong Duterte political camp sa ilalim po ngayon ng gobyerno ni Marcos at Romualdez. So ginamit na argumento yan ang pagtakbo sa eleksyon ni Pangulong Duterte sa ground that he still has an access to power. Kaya hindi pwedeng i-release siya kasi makakapag-influence pa rin po siya sa investigasyon at sa trial dahil ang ibang mga krimen na ina-allege as accused against him ay nangyari sa Davao. Ayon. So, ginamit yun na argumento. Number 3, binabanggit po nila na mayroong mga tendency at pagpapakita ng display si Pangulong Duterte na hindi niya kinikilala ang
ICC authority. Lalo na ang kanyang anak at pamilya niya at mga malalapit na supporters that they are referring to his detention at ang kanyang pagpapadala sa kanya sa ICC, tinatawag po nila na isang kidnapping. Okay? Ngayon, ano naman pong sagot natin dyan? Okay? Walang nagawa ang ICC sa mga taga-Syria, Yemen, Russia at Israel. I agree. Ang nangyari po sa kay Pangulong Duterte dahil po ang nagpadukot sa kanya at nagpatapon sa kanya sa ICC ay gobyerno mismo natin. Sa Israel po, sa Russia, sa Saudi Arabia, sa North Korea, sa China, hindi mo pwedeng gawin yon. Kaya kung akong tatanungin ninyo, that was the greatest blunder. Na nagtiwala si Pangulong Duterte na hindi siya ipapadukot ni Marcos. Sapagkat kung nanatili po siya sa Hong Kong or sa Macau at hindi siya lumabas doon, he cannot be arrested. He cannot be abducted. He cannot be put under extraordinary rendition. Nangyari po ito dahil bumalik siya sa Pilipinas. Okay? Pero puntahan ko muna ang ating gustong itumbok na posisyon. Ang ICC or the International Criminal Court has no jurisdiction over former President Rodrigo Duterte or any citizen of the Philippines since March 18, 2019. Wala na po tayo sa cover ng anumang treaty obligation o anumang kasunduan at anumang obligasyon na susunod tayo at pwede tayong pakialaman at pwedeng mangialam ang ICC sa ating bansa sapagkat tayo po ay umalis na sa ICC. Noong March 18, 2019, nag-take effect na po ito. March 2018 po ang pag-notify na tayo ay umaalis na at tumitiwalag sa ICC at after a year, ito po ay naging effective. Yan po ay sa kasunduang pang-internasyonal na nakalagay na ang mga member nations, ang mga member countries or states can be allowed and recognized to be part ng kanilang desisyon na tumiwalag sa ICC at hindi na kilalanin ng Rome Statute only 1 year upon sa process ng kanilang pagtiwalag o pagdistansya at hindi pagkilala sa treaty obligation. May 1 year na grace period yan. Nakumpleto po yan noong March 18, 2019. Therefore, from the very beginning, hindi pwedeng aristuhin, hindi pwedeng hulihin, o hindi pwedeng ipadukot, at hindi pwedeng dalhin at idetini si Pangulong Duterte sa ICC. Nangyari ito dahil ang nagpadukot at nagmaniobra at namuno at nag-execute para dukutin si Pangulong Duterte ay ang sariling gobyerno niya. Ang sariling gobyerno natin mismo. Kining lang kayo sa discussion, never mind that role. Yeah. Thank you, Amik. Kaya nga, doon tayo babalik sa pinakapunong argumento. No? Si PRD, despite knowing that he will face utter demise, he courageously chose to return to the Philippines because of his love for the people. I agree. Pero he could have opted for tactical maneuver. Marcos will not last. Baka hindi nga matapos niyang 2028, no? Kasi iba po ang epekto kung nakakulong ka. Ang unang epekto niyan ay ang iyong psychological and mental state. Talagang makakaramdam ka ng kalungkutan, anxiety, at prone ka sa depression. Kapag ang mental health mo po maapektuhan, everything everything in your health, ang lahat po sa katawan mo maapektuhan. Hindi po naditine at hindi na ipakulong ng iligal at napadukot si Pangulong Duterte kung hindi siya pumasok sa Pilipinas. So kanino pong krimen nangyari na napadukot si Pangulong Duterte ng isang bogus entity na walang otoridad at jurisdiksyon sa kanino mang Pilipino at sa kanino mang mamamayan ng ating bansa, ngunit nangyari kay Pangulong Duterte? Kaninong kasalanan? Kaninong maniobra? Walang iba. Kay Marcos at kina Romualdez at diyan nakilala si General Diwata Torre. Doon siya nagpasiklab, mga kababayan. At
dito makikita mo rin at masisisi mo rin dito ang Armed Forces of the Philippines. Ginamit ang kanilang kampo, nagpagamit sila. They could have prevented it. At sasabihin nila, ICC is a bogus entity. It is no longer having any authority of jurisdiction under treaty sa ating bansa. Hindi siyempre mag-argue yun. At dapat, ang ginawa doon, nirefer yun sa court. That is water under the bridge. Pwede kasing automatic dinala sa korte si Pangulong Duterte sa pinakamalapit na court sa Pasay at sasabihin ni Pangulong Duterte at mga abogado niya, sina-challenge ko itong arrest ko sapagkat ang ICC has no jurisdiction over our country and over our citizen, that includes me. Hindi nangyari yon, sinortcut siya. So, ang isang bogus entity ngayon ay nagkaroon ng actual custody kay Pangulong Duterte. So therefore, the only way for former President Duterte to be released doon is 3 ways. Number 1, dadaan ka sa proseso ng ICC. Kasi nandun ka sa loob niya. Bagamat hindi mo siya kinikilala, but you can only be released from custody kung dadaanan mo ang proseso nila. Kasi nandun ka na nahawakan ka na nila. Magkaibang bagay yon na wala ka doon kaysa nandoon ka. Okay? Pangalawa, the only way for Pangulong Duterte to be released is kung mayroon tayong kagaya ng batas sa Amerika na tinatawag na the U.S. Hague Invasion Act. Kung saan pwedeng magpa-rescue ang American government using their power and authority over sa ICC at sasabihin nila na kukunin namin ang aming agency of government, official, military, at yan ay nakasaad sa aming batas at wala kayong magagawa. Kaya may tinatawag na US Hague Invasion Act. So kung i-rescue si Pangulong Duterte, pwede siya makalabas. But we do not have that capacity right now to do it in Netherlands. Third, makakalabas lang si Pangulong Duterte kung may mangyaring masama sa kanya, and then it will be a life-threatening situation that will require him to be confined in the hospital. Yun lang po ang pwedeng mangyari. Kaya, napakabigat po ngayon ang sitwasyon ni Pangulong Duterte, bagamat bogus ang ICC, hindi dapat ito kinikilala at wala silang jurisdiction kay Pangulong Duterte at hindi dapat napailalim sa kanila si Pangulong Duterte, pero pinadukot ni Marcos at nila Romualdez ng kanilang gobyerno gamit ang pulis, tinolerate ng AFP, at kung kaya nagkaroon ng actual physical custody ang ICC na bogus kay Pangulong Duterte. So nahawakan nila si Pangulong Duterte, nakakulong sa kanila. The only option for us is you play inside the rules na silang nagtatakda, at ito ngayon ang nangyayari kasi nga may physical custody. Second, kung i-rescue si Pangulong Duterte, which imposible sa kasalukuyang sitwasyon, we don't have that capacity. Or third, magkaroon siya ng life-threatening medical condition at siya ay mapupunta sa ospital, labas sa ICC. Yan lang po ang mga circumstansya na pwede siya makalabas. Other than that, you have or we have to wait kung ano ang kalalabasan at kahihinatnan ng mga legal procedures na papasukan mo within the ICC. Pero kung akong magtingin ngayon, bias na ang mga judges na ito, kahit wala pang trial, ako sigurado kung i-convict nila si Pangulong Duterte. Because they want to send a message na kaya nilang panindigan ang otoridad nila. Bagamat sila ay bogus na, so si Pangulong Duterte will be a sacrificial lamb. Sakripisyo po si Pangulong Duterte sa altar ng paggigiit ng ICC ng kanyang relevance and authority in times na ito ay china-challenge ng mga malalaking bansa. Ang ICC hindi kinikilala ng China. Ang ICC hindi kinikilala ng Estados Unidos. Ang ICC hindi kinikilala ng Russia. Ang ICC hindi kinikilala ng North Korea. Ang ICC hindi kinikilala ng Saudi Arabia. Mga kababayan, ang ICC hindi kinikilala ng Israel. So, ito ang gusto niyang ipakita na may relevance pa sila. Na mayroon pa silang otoridad
gagamitin nila si Pangulong Duterte, isang Asian leader, walang masyadong suporta mula sa malalaking bansa, pinag-iwanan at tinalikuran na siya ng mga kaalyado niyang bansa unless si Vladimir Putin and si Xi Jinping will stand by former President Duterte and put pressure on the ICC, and there will be international pressure against the ICC. But in as far as the situation right now, hindi po nagsasalita si Xi Jinping at si Vladimir Putin. Even si Donald Trump remains silent sa dinaranas po ni Pangulong Duterte ngayon. Okay? So, kaya nga malinaw na sana, babalikan ko lang, although this is water under the bridge, kung hindi po umuwi kaagad si Pangulong Duterte, hindi po siya na physical custody. Kaya po siya ngayon nahihirapan, tayong lahat na nagmamahal sa kanya, pati ang kanyang pamilya, sapagkat na-custody siya ng ICC. Oh. So, sino po ang may kasalanan? Dahil pinadukot siya ng sariling gobyerno niya. Na sariling gobyerno na dapat nagtatanggol sa kanya at sa kanyang mga karapatan at sa bawat mamamayang Pilipino. So may delikado din ba si Bato de la Rosa na kahit siya'y senador ay ipapadukot din siya at dadalhin sa ICC? Yes. Pwede po. At pwede din ba nakasuhan si Sara Duterte sa ICC at ituro siya na kasama siya ng kanyang ama sa mga ginawang ito? Yes. Kasi yun ang ginawa nila kay Pangulong Duterte. Pero kung magkaroon ng people power, magkaroon ng pagbangon at pag-alsa ang taong bayan at palalayasin si Marcos sa poder, then ibang bagay yun. Granting, ganito granting, na palayas si Marcos. Siyempre, ang pinaka-legitimate and logical na transition to power will be the Vice President. Can the Vice President, Sara Duterte, kaya ba niyang mapalabas si Pangulong Duterte na tatay niya kung siya magiging presidente? Hindi po automatic. Not even Marcos right now. Well, can Marcos tell ICC na iparelease nyo yan? No. It will only be the ICC. But of course, alam natin may arrangement yan. Can Donald Trump, Xi Jinping, and Vladimir Putin tell ICC na i-release si Pangulong Duterte? They can. But, kung walang desisyon ng ICC na iparelease si Pangulong Duterte at walang external force na i-rescue si Pangulong Duterte at hindi sumunod ang ICC sa panawagan ni Marcos, yung kaso lang granting theoretical na i-release si Pangulong Duterte, hindi din sila sumunod sa pressure statements na i-release si Pangulong Duterte ng mga world leaders na ito, the only way for Pangulong Duterte to be released is ipa-rescue siya. So kahit na maging presidente si Vice President Sara Duterte, hindi po kaagad mapaparelease niya si Pangulong Duterte unless magpadala tayo ng armed forces natin doon at i-rescue siya, which is delikado. Hindi natin kayang gawin yon kasi digmaan yon at malaki pong issue yan unless ang magre-rescue kay Pangulong Duterte, Estados Unidos. Ang China hindi rin po pwedeng gumawa niyan kasi wala siyang ganong legal basis. Pero sa US, para sa kanya, mayroon siyang batas na tinatawag na US Hague Invasion Act of 2003 or 2004 pinasa. I think 2003. Okay? So, malinaw mga kababayan na ang atin pong problema ay nagkaroon tayo ng tactical blunder na ibinigay ang pagkakataon kay Marcos na dukutin si Pangulong Duterte. Kung kaya nagkaroon siya ngayon ng physical custody. Sa tanong kay Eric, can former President Duterte still be released? That is still possible. May pending po ngayon na petisyon na i-suspend indefinitely ang trial sapagkat si Pangulong Duterte is unfit to stand trial. Ngayon, will there be continuing detention on former President Duterte kapag nagdeklara na totoo nga hindi na siya pwede maka-attend ng trial? Ano ngayon ang mangyayari? I-custody pa rin siya ng ICC?
bagamat may desisyon ng independent suspension ng trial, that is already an unjust and inhuman incarceration. Saan pwede magreklamo ngayon? Doon na sa UN General Secretary. At magsusulat na yan ang mga abogado at sasabihin nilang mayroon pong kliyente kami dyan, mayroon pong isang mamamayan galing Pilipinas, dating presidente, ikinukulong na kahit hindi na makapag-trial dahil mayroon siyang karamdaman sa kanyang kaisipan na hindi siya makarecall ng anumang mga bagay at hindi na niya mapagtagpi-tagpi ang mga pangyayari at na-establish by medical finding na siya ay unfit for trial and yet nakapagpapatuloy na nakadetene siya. Yun, delikado din po yun kasi pwedeng i-deny pa rin ng ICC. Kaya po ako nangihinayang talaga ako, nalulungkot ako because hindi deserve ni Pangulong Duterte ito. Pangulong Duterte that does not deserve this kind of treatment. Putang inang gobyernong ito ni Marcos. Tarantado, gago talaga. Ipinadukot niya ang sariling mamamayan niya na naging isang presidenteng nagmahal, minahal ng taong bayan, nagmahal ng kanyang bansa. Kaya ito ngayon ang nangyayari kay Pangulong Duterte. But we gave them the opportunity to do that. When former President Duterte went back from Hong Kong. Kasi kung nanatili siya doon, nakapag-tacticize, nakapagplano pa eh. Sige, anong gagawin natin? Sometimes, it is not cowardice, hindi po kaduwagan ang umiwas ka sa kalagayan na dihado ka. For example, ako, prangkahin ko kayo ngayon, there is no one helping me with my legal problems. Wala akong pera, may pamilya akong binubuhay, hindi enough ang aking resources, kinakasuhan ako. Kinasuhan ako ni Risa Hontiveros. Naghahanap ako ng abogado. Mabuti, ginawa na ako ng affidavit. Ito, ginawa na ako ng counter-affidavit ni Atty. Torion. Dadalhin ko ito sa Lunes, pero wala si Atty. Torion, nasa Davao siya. Wala akong abogado. Mga kababayan, may kaso ako kay Atom Araulio, Teddy Casino, Carol Araulio. Wala akong abogado. Mabuti na lang, nandyan din minsan, nag-attend, minsan wala. Si Atty. Mark Tolentino, I don't pay him. I cannot oblige him. Si Atty. Marlon Bosantog para kay Lorin Badoy. Ngayon, sa next week, kakasuhan ako ng sedition at inciting to sedition. Wala din po akong abogado. Kung kayo din sa kalagayan ko, kaduwagan din ba kapag umiwas mo na ako? Kaya umiwas ako noong February hanggang July dahil ikukulong ako na hindi ako makapagpiyansa, wala akong kasalanan. Doon sa Quadcom to Quadcom nila, mabuti hindi ako naabutan, nakalabas ako. O wala na ngayon ang Tuadcom. Ngayon, isasama ako sa kaso na inciting to sedition and sedition. At kung ano-ano pang kaso. My only choice is to surrender to them. Keep quiet and then change my blog and then mag-OA ako, hindi na ako makialam sa politika. There were offers before bago bumaba si Martin Romualdez. May negotiation sila sa akin. I did not accept it. Although ginawa na nila yan nang ako ikinulong nila kasama si Lorin Badoy, they offered me 200,000 a month plus 1 million signing bonus. Magsasalita ako, basta wag ako makialam sa politika. CPP, NPA, NDF lang mapakialaman ko. Hindi ko po ginawa yon. Inulit nila ulit nang bumalik ako. Ang offer. Wag ko na pong banggitin. Ang nag-offer po, dating mayor na yun, ngayon ay congresswoman. Hindi ko na babanggitin saan. Sabi ko, no. Siguro hindi na dapat mag-usap patungkol dyan. Then a week after, lumayas, kunwari, sa pagka-Speaker of the House, si Romualdez. Bakit ko ito sinasabi? Kasi po, sa panahon na yon at panahon natin ngayon, hindi kakayanin ni Pangulong Duterte po. Ang AFP at PNP wala na sa kanya. Hindi na siya presidente. Bagamat siya ngayon ay mayor, but he cannot fight the state. Kasi ginagamit ni Marcos ang batas, ang armed forces, ang PNP, ang NBI, ang DOJ, ang ombudsman, lahat. Like ako, pag inaresto ako, sino magpapiyansa sa akin? I don't know kung bailable ang sedisyon. Sabi ni Atty. Torion, gray area. May pending pa akong reklamo ng sedisyon na ang nag-file ng complaint si Torre. Ako, sila Torion, sila Badoy, marami pa po.
Am I entertaining to escape and exit? Yes. Pero hindi ko alam paano. Wala akong resources. Binabantayan din ako tumawid. I do not know what will happen to me. Kaya nga po mga kababayan, the more na hindi ako magsalita, the more na delikado ako. Pero the more na nagsasalita ako at nandyan kayo, kahit papano po, may makakaalam kung ano mangyayari sa akin. Am I affected with all of this? Of course, tao lang po ako. Tao lang po si Ka Eric. And I understand how it is hard for the Duterte family right now. Eh sila nga, may mga mayor sila. Congressman si Pulong, ang anak niya congressman din, Mayor si Basti, Vice President si Sara Duterte. Ano si Ka Eric? Wala. Ang mga Duterte ba tumutulong sa akin? No. And I don't count on that. I am doing this not only for the Duterte. I'm doing this for the country and for the people. And if I am going to face the consequences, so be it. But tinutulungan ba ako? Binibigyan ba ako ng abogado, ng allowance, ng support? No. Wala. Kaya ko po pinagsusumikapan, 1 in the morning, 1 in the afternoon, nag-upload ako ng video at may live pa kahit pagod na kasi ito na lang po ang source ko, ang monetization ng YouTube. Ang Facebook wala, pero kahit papano, nandyan kayo, I'm happy na nanonood kayo. Kaya I feel out sa prangka na istorya, kung matino lang ang NPA. Kung, may kung yun ha, don't get me wrong. Kung matino ang NPA, ang CPP, NPA, kung matino pa sila noon, nang pumasok ako, babalik po ako sa pagiging rebelde. I am decided. Pero wala na po akong babalikan doon, papatayin ako. Ayoko na rin po ng buhay na marahas. Pero at least doon, kung mamatay ako, may laban ako. Anytime pwede akong barilin, anytime pwede akong patayin. Yes. Totoo po yan, mga likod ko. Berina family trip. Thank you po. Totoo po yun. I'm honest about my feeling right now. Gusto ko pong magrebelde, gusto kong lumaban, pero wala akong babalikan. Papatayin ako ng mga dati kong kasama. Kinakasuhan nga ako, no? Tinatarget na akong i-assassinate. Ayoko na rin ng marahas na buhay. Pero saan ako tatakbo? You will be blessed with more. Thank you po, ah. I feel so sad for Pangulong Duterte. Kasi alam ko po, mahal niya ang Pilipinas. Mahal niya po ang taong bayan. Ginawa niya yun hindi dahil gusto niyang gawin yun, kundi yun ang nararapat na gawin sa panahon po na halos mahulog ang buong bansa. Bilang narco state, mga kababayan, kung hindi po siya dumating, parang Tijuana, Mexico na ang Pilipinas. Parang Colombia na tayo. Na mga drug cartel na at mga drug syndicate na nag-aarit. No? I feel very sad for the Duterte family na kahit may poder pa rin sila, may pera sila, kahit papano, may resources, ginagamitan sila ng grabe, kalunos-lunos na pag-abuso sa poder. Kita nyo, may mga troll dito na binabayaran para isabotahe tayo. Ito na lang nalalabi sa atin, magsalita, magpahayag, magmulat, magbuo ng community that we can have our views. The only remaining thing for former President Duterte right now is to continue fighting it out through the process within the ICC. Kasi, thank you sa nagpapakulay, appreciate ko. Kasi, we don't have the capacity to rescue him. Ako, ang maintain ko is position, kinidnap si Pangulong Duterte. It was a cross-border kidnapping. It was an extraordinary rendition. It was an abduction done by the state, funded by the government, presided by Marcos, using the PNP and the AFP, all immense power of the state, against a former president, against a fellow Filipino, at ipinagkanulo, at siya po ay pinatapon ng sariling gobyerno niya. Mga kababayan, yan pong malungkot. Hindi po nagkaroon ng physical custody ang ICC kung hindi po nakialam at nagkaroon ng kriminal na pagtataksil ang gobyernong Marcos. Hindi po deserve ni Pangulong Duterte ang kanyang nararanasan ngayon. If there are complaints of abuses and if there are complaints of violations
against the former president in his administration, ang sinasabi niya very clear, let me face my accusers in my own homeland, where the Philippine courts are dynamically functional. Yun pong binabanggit niya, kasuhan niyo siya dito kung totoong ang inyong hinahanap ay katarungan at hustisya sa mga sinasabi ninyong biktima ng mga pinagpapatay sa war on drugs. Mga kababayan, Ma'am Evelyn Berina, thank you. Na-appreciate ko ang do I feel tired and exhausted? Yes, I do. But I resist to get tired. Kasi pag napagod ka po, wala na. You will feel resigned. I try to fight it out every day, not to feel tired, not to fear, na hindi pa ako matakot, hindi pa ako manghina. Although nararamdaman ko rin ang panghihina. But I have to go on. Ilan na lang po kami nagsasalita. Pero binubusalan po kami. Hindi po magandang kalagayan ko ngayon. Anytime I can be assassinated, I can be killed, I can be put into prison. Pag na-priso po ako, wala na ito. Hindi na po makapag-live doon. Gutom ang pamilya ko. Yan pong iniisip ko na hindi ko rin alam kung magdeklara ng martial law si Marcos kapag nagkaroon ng malakas na daluyong ng mga protesta, isa ko din sa tinatarget. So pag nag-martial law, anong gagawin? Mag-underground na kami. Mag-underground ako. But not to join the NPA anymore. But to fight the government na. Ayaw ko sanang lumaban sa gobyerno. But this government is evil. This is not a government for the people. So, dito pa rin ako sa legal arena, sa legal process. Kaya naintindihan ko how hard it is for the family of President Duterte. Emotional, financial, psychological stress. Mahal po ang abogado, ang gastos. Ay, ang dami nyo nagpapakulay, ha? Thank you so much. Hindi ko kayo mapasalamatan. O nawala na ang nawala ng demonyo dito na nagsasabotay sa atin, Napagod siguro. Yung demonyo dyan kanina, pina-flood niya lahat, I was irritated pero hindi ko po siya minumura. Kasi wala namang utak ang tarantado na yan, Wala siya bigla, I am very sad for Pangulong Duterte because he does not deserve this kind of treatment at his age right now. Kailangan na lang, ayaw na rin po sana niya makialam sa politika But he cannot afford to stay silent dahil nakikita niya na ang bansa ay palubog ng palubog ng palubog at hindi nga siya nagkamali. Ito nga, mga kaibigan, mga kasama, mga kababayan, we have never seen a scandal as massive as this involving plunder and corruption of government money, of people's money. Tarantado at napakademonyo ng gobyernong ito. At ito po ang pinakamalalang gobyerno after his father. Ito po ang pinakamagnanakaw at balasubas, tulisan na gobyerno ni Marcos. Kaya po ang ginawa nila kay Pangulong Duterte, tulisan na ginawa po nila. Sabi ni Consolacion Bibet Maturan, the Father, the Son, and the Holy Spirit, intercession of the Blessed Virgin Mary, bless us and bless PRRD. Ipinapanalangin ko po, hindi ako madasalin na tao, pero I prayed kanina na makita kong desisyon. Sabi ko, naku, mukhang mabubulok si Pangulong Duterte. Yun sana ang headline ko Mabubulok na ba si Pangulong Duterte doon sa ICC? Sa isang bogus na entity, walang karapatang makialam, and yet patuloy na nandun siya incarcerated by the government sapagkat ang layunin talaga sa pagpapadukot sa kanya was never about justice. It was all about power. Ang gusto nila Marcos at nila Romualdez, mawala physically si Pangulong Duterte, pero duwag sila na patayin o i-assassinate si Duterte sa Pilipinas kasi alam nilang magre-revolusyon ang tao dito. Kaya pinadukot nila. It was never about justice for so-called victims na naging biktima sa war on drugs ni Pangulong Duterte. The abduction, the kidnapping,
the extraordinary rendition, and the unjust, inhuman incarceration of Rodrigo Duterte is all about power by the Marcos government. Duwag ang gago na to, na presidenteng ito. Duwag. Gusto nilang patayin si Rodrigo Duterte, hindi nila kayang gawin. Kaya pinadukot at pinakulong. Mas malala po yun, ha? Yung mental anguish, yung physical strain, at ang financial, economic, and psychological, emotional strain, pati sa pamilya niya. Nararamdaman po nila yan. Nararamdaman ko ngayon eh. Mantakin mo affidavit lang, I cannot ask Attorney Torion, ha? Ito lang ang itsura niya, 1,500 kaagad. Eh kung magbayad pa ako ng abogado, acceptance fee pa lang, 50,000, 100,000. Mabuti ginawa na ko ng counter affidavit. This is about Risa Hontiveros. Inakusahan niya ko ng cyber libel. Ang tarantado, baka cyber libel niya naman ako, no? Yung tungkol kay alias Rene, na lumabas siya, nakatag ako dun sa video, nagkomentary ako. It was fair commentary. It was a public interest issue. Kinasuhan ako. 6 lang kaming kinasuhan niya. I think kasama ko dyan si Jason Sa, si Banat Bay. Hindi ko pa alam kung sino mga iba. Okay? Mababa si BBM ay maging independent Mindanao. Mahirap po yun, maggulo yun. The AFP will not allow it, and unless it will be a referendum or legal process. Pero pag separation of Mindanao, mahirap po yun, madugo yan, I tell you. It will be bloody. Labanan yan. Lalaban tayo kay Eric, ingat lang sa paligid mo. Thank you, ha. Elias JTV. I appreciate. Ha, hindi tayo pwede lumaban dito lang sa keyboards. Yan. This is part only. Ana Santos. Lumalaban din tayo sa labas. Nag-organize kami, nagko-community meetings, kaya nga, yung mga pakulay nyo, oy, don't forget before tayo mag-end. Ito lang pinakamahaba kong live, no? At nandyan pa rin kayo, ha? Thank you. Ang ating line of support sa Bangon Sambayanan Movement for community forum, community organizing, and mga people's activity natin, para sa ating mga advocacy na ito na ginagawa namin ni Ka Eric, ay ang line of support natin 0916-308-7710. 0916-308-7710. Globe line yan, GCash line, nilangging, wife ko po yan, si Rohilda Celis. You can support my family, you can support our advocacy. Kahit 5 piso lang yan, 10 piso, pag natipon yan, enough na para kung ano man ang mangyari kay Ka Eric po, makulong ako, o ano man po, sana wag akong mamatay kaagad. Hindi ko alam how will my family survive, pero sabi ko sa mga anak namin, may nakagraduate ng isa, you fight the life that I cannot continue in whenever ako po ay mawala, no, mga kababayan. I hope hindi mangyayari yan, at mag-iingat pa rin ako at mag-pray. Pero just the same, you can support our advocacy kasi bumababa ako sa community after nito eh. Nag-organize kami ng mga sectoral organization, nagbubuo ng mga community meetings in preparation na sakaling magkaroon ng malakasang pagkilos, ang mga tao po ay handa. Nag-organize tayo. So ang line po natin ay 0916-308-7710. Rohilda Celis po ang name. You can coordinate, you can clear, para hindi kayo ma-scam. Voluntary lang. And sincere support. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. I am emotional tonight because of what happened to Pangulong Duterte. Ako nga, 8 araw lang nakulong. Nalulungkot ako doon at gusto kong tumakas. Because alam kong inustisya ang nangyari sa amin. Pinakulong kami ng Gagong Romualdez at ng mga congressman at mga buaya niya, mga kasabwat. Dahil in-expose namin ang travel allowances nila na napakalaki. Ito pala, putang ina, grabe ang pagnanakaw nila. Billions of pesos. Trilyon ang nawala sa flood control pa lang. Grabe, mga kababayan. Oy, Jean Saturn, thank you ha. Ang dami niyong pagpapakulay. I deeply appreciate. Malaking tulong po yan ang inyong ginagawa. Si Pangulong Duterte pa na 8 buwan na ba? Magwa 8 buwan na. Si Pastor Kibuloy, 1 year na. My goodness.
I can just imagine how you feel na wala kang kasalanan, pinagbintangan ka, inipit at dinurog ka just because of the ambition and greed for power, money. Yan po talagang kasuklang-suklam. Kaya po nagre-rebelde ang iba at nare-recruit sa NPA because of injustice. The recruitment of the insurgency, of the rebel groups, ay hindi po dahil sa ideology of Marxism, Leninism, and Maoism, but because of the situation of poverty, injustice, and oppression. Kung ito po ay wala, kahit ano ang propaganda mo, walang maniniwala sa kanila. Pero kapag ang ganito pong nararamdaman ng tao, siya po ay walang parang lubog na at ilulubog mo pa, madali po ang pag-recruit sa kanila. And that is exactly how I feel now kung ano pong nararanasan itong mga sinabi kong incarcerated din. Si Pastor Kibuloy, dahil kaibigan niya si Pangulong Duterte, sumusuporta siya sa gobyerno niya, ang mga ministro ng Kingdom of Jesus Christ, 1 year nang nakakulong. At wala silang, hindi pa nagmumove ang kaso. Hindi nakapagpiyansa. Pangulong Duterte, ganon din po. Mag 8 months na siya sa kulungan. This is the evil government next to the Father Marcos Sr., itong anak na ito. Pero in terms ng kapasidad sa pagnanakaw, pagkagahaman sa poder at pagkatarantado at balasubas, mas balasubas itong anak. Kasi nga walang utak na matino. Ang tatay nag-iisip pa, ito wala. Talagang, I tell you one thing, sinabi mismo ni Amy Marcos, i-deny niya man o hindi, sinabihan niya si Manong Chavit Singson. Personal ito, Addict kasi yan Yun, sinabi niya, Manong, i-expose mo na. Susuportahan kita. Ang sagot ni Manong Chavit sa kanya, paano ko gagawin yan? Wala akong ebidensya. Akong babalikan yan. Bakit hindi ikaw mag-expose? Tutulungan kita. Senator Amy Marcos, kung makakarating man sa iyo to, utang mo sa taong bayan kung bakit kayo nakabalik sa poder. Utang mo sa taong bayan kung bakit ngayon ganyan ang ginagawa ng kapatid mo at ng kanyang mga evil cabals, yung kanyang mga alipuris na mga demonyo. Utang mo sa taong bayan na dapat ipanawagan mong mag-resign ng kapatid mo sapagkat addict siya. Anong sabi ni Amy Marcos? Mga kababayan, amik, sana tulad ng 80s, ini-Sparrow ang mga kurakot. Gusto ko yan. Kung bata-bata pa. Kaya ko pa naman. Pero hindi ko pwedeng gagawin. Mag-underground tayo niyan. Gusto ko rin yan kung matino pang NPA. Mga kababayan, sabi ni Amy Marcos kay Manong Chavit, that is the only way for the AFP to withdraw support from BBM kung ma-establish na addictos talaga siya. Pero ang sagot, with Amy Marcos to reveal such truth, no need of proof. Kapag siya nagsalita, di ba? O ba't di mo gawin? Gawin mo na. Kung tunay at totoo ang iyong layunin, na ibangon mo ang dangal ng pamilya nyo kahit papano, may nalalabi pa, at ibangon mo ang buong bansa sa pagpapalaya sa kapatid mo mismo. Yun lang ang magagawa mo para sa bayan, sa dinami-daming utang na ginawa nyo sa taong bayan at sa buong bansa. Magbayad naman kayo ng utang. Hindi pa nga kayo nagbayad ng 223 billion pesos na utang nila with finality of decision by the Supreme Court. Taxes nila ito sa estate nila. 223 billion pesos na nag-accrue, nagtipon. My goodness.